Sa gitna ng kainan, napansin ni Norming na may isang bakanteng upuan pa sa dulo ng mesa. Marlene, nasa na ba yung tatay mo? Sabi mo hahabol siya. Opo ma'am, katatawag ko lang po niya kanina. Nasa kanto na raw po siya. Naglalakad na lang po papunta dito kasi nahirapan siya makasakay ng tricycle galing sa terminal. Malapit na po yun, baka nasa gate na po. O sige, hihintayin ko siya. Gusto ko siyang pasalamatan sa pagpapalaki sa'yo ng maayos. Maya-maya pa, ay narinig nilang malakas na katok sa gate. Ayan na si tatay. Narinig nila ang mga yabag ng paa sa pasilyo. Naririnig din ang boses ni Marlene na nagkukwento sa kanyang tatay. Pagpasok sa dining room, unang pumasok si Marlene na may dalang mga bayo. Sumunod sa kanya ang isang lalaki na may katamtamang tangkad. Nakasuot ng malinis na polo shirt. Tsaka may mga kamay na halatang sanay sa mabigat na trabaho. Ma'am, eto na po ang tatay ko. Si Tatay Gregory po. Magandang hapon sa'yo, Gregory. Salamat sa pagpunta. Hindi natapos si Norming ang kanyang sasabihin. Pagkakita niya sa mukha ni Gregory, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Yung basong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, tsaka nabasag sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Norming na magtama ang mata nilang dalawa ng lalaki. Hindi pwede. Bulong niya sa isang boses na halos hindi marinig. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali o anong oras man ninyo napapanood itong video natin. Salamat sa muling pagbusita sa ating channel at sa mga first time sa ating channel, welcome po! Andito na naman ako, nagbabalik at naghahandog ng isang kwento para sa ating lahat ngayong araw. Kung ready na po kayo, sana'y mag-enjoy kayo sa panibagong kwento na ito. Magsimula na tayo. Hala, sigurado ka ba dyan, Marlene? Naku, bata ka. Baka magsisi ka sa huli. Saad ni Ate Ulok habang nakadungaw sa bintana ng kanyang tindahan. Abala siya noong mga oras na yon sa pagtingin sa malaking gate na gawa sa kalawanging bakal na nasa tapat lang ng kalsada. Oho, Ate Olok, kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon eh. Malaki raw po kasi magpasweldo dito sa pinang agency. Sagot ni Marlene habang inaayos ang kanyang backpack. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo dahil sa tindi ng sikat ng araw. Kahit na Marlene, marami nang nauna sa'yo dyan. Wala pang isang linggo, nag-iyakan ng umalis sa bahay na yan. Walang tumatagal sa loob ng bahay na yan kasi masungit nga raw yung matandang nakatira dyan. Babala naman ni Kuya Melchor, nakasalukuyang umiinom ng soft drink sa tabi. Ang balita namin, parang may sumpa raw yung bahay na yan. Masyado kasing madilim tsaka tahimik. Salamat po sa paalala, Kuya Melchor, Ate Olok. Pero susubukan ko pa rin po. Malakas naman po yung loob ko, tsaka sanay naman po ako sa mga masusungit. Lakangiting sagot ni Marlene kahit sa loob niya ay kinakabahan din siya. Hindi kalaunan ay naglakad na siya papalapit sa malaking gate tsaka dahan-dahang kumatok. Yung bahay mukhang hindi na naaalagaan ng ilang dekada. Yung mga dumi sa garden ay naglalakihan at tsaka halos matakpan na ang daanan. Yung mga pintura sa pader ay agad na nagbabakbak na. Tsaka yung mga bintana ay marami ng butas. Pagbukas ng pinto, alikabok agad ang sumalubong kay Marlene. Sino ka? Bakit ka nandito? Galit na tanong ng isang boses mula sa hagdan. Pagtingala niya, nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng mahabang itim na duster. Siya si Norming na magiging amo niya. Maputi na ang buhok nito na nakapusod ng mahigpit. Tsaka ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na parang laging nakasimangot. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Marlene, yung bagong kasambahay na ipinadala dito. Pakilala ni Marlene. Ang bagal mo, kanina pa kita hinihintay. Akala ko ba 8:00 ang usapan?
Alas 8:30 na. Unang araw mo pa lang wala ka ng disiplina. Sigaw ni Norming habang pababa ng hagdan ng dahan-dahan pero may diin ang bawat hakbang niya. Pasensya na po, ma'am. Naligaw lang po ng konti sa kanto. Paghingi ng paumanhin ni Marlene. Huwag kang sasagot sa akin. Wala akong pakialam kung naligaw ka o saang impyerno ka napunta. Yung gusto ko, kung anong oras ang sinabi ko, yun ang susundin mo. Buliyaw ulit ni Norming nang makalapit na siya kay Marlene. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang dumi-dumi mo na agad. Paglinis ka doon sa kusina, huwag kang tatayo-tayo lang dyan na parang tuod. Opo, ma'am. Saan po yung mga gamit panlinis? Tanong ni Marlene. Hanapin mo. Hindi ko trabahong ituro sa'yo lahat. May mga mata ka, di ba? Gamitin mo yan. Sagot ni Norming bago to tumalikod tsaka naglakad palayo papunta sa kwarto niya. Napabuntong hininga na lang si Marlene. Totoo nga ang sinabi ng mga kapitbahay. Wala pa siyang ginagawang mali, parang gusto na siyang palayasin ng matanda. Kahit na ganoon, kailangan niya ang pera para sa kanyang pamilya kaya tiniis niya ang lungkot tsaka takot. Sinimulan niyang linisin ang kusina na puno ng agyo tsaka dumi. Lumipas ang maghapon na puro sigaw lang ang natatanggap ni Marlene. Kapag nagwawalis siya, sasabihin ni Norming na maingay ang walis. Kapag nagluluto siya, sasabihin ng matanda na mabagal siyang kumilos. Parang wala nang tamang ginawa si Marlene sa paningin ng matanda. Nang sumapit ang gabi, sobrang dilim na sa loob ng mansyon. Iilang bombilya lang nakabukas dahil sabi ni Norming, nagtitipid siya. Natulog si Marlene sa isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Pagod na pagod siya pero hindi siya agad makatulog dahil sa bago niyang paligid. Hating gabi na nang may marinig siyang tunog. Nung una akala niya ay hangin lang na humahampas sa mga bintana. Pero habang tumatagal, nagiging malinaw ang tunog. Hagulgol yon at hindi siya pwedeng magkamali. Sino kaya yon? May multo ba dito? Bulong ni Marlene sa sarili habang nakataklob ng kumot. Gusto niya sanang baliwalain yon pero nanaig ang kuryosidad sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na flashlight tsaka dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sinundan niya ang tunog ng iyak hanggang sa nakita niya si Norming na nakaupo sa isang lumang sofa. Wala tong suot na tsinelas tsaka nakayuko. Sa kanyang mga kamay, may nakahawak na isang lumang picture na kupas na ang kulay. Bakit? Bakit niyo ako iniwan? Hikbe ni Norming. Sana ako na lang. Sana hindi na lang ako umalis noon. Nagtaka si Marlene. Sino ang sinasabi ng matanda? Nakita niyang hinahaplos ni Norming ang mukha ng mga tao sa litrato habang tumutulong mga luha nito sa salamin ng frame. Patawarin niyo ako. Bulong pa ni Norming bago niya niyakap ang litrato sa kanyang dibdib. Mabilis na bumalik si Marlene sa kwarto niya nang maramdaman niyang baka tumayo ng matanda. Humiga siya sa kanyang kama pero nananatiling gising ang kanyang isipan. Sa kabila ng pagsusungit nito sa kanya, nakaramdam si Marlene ng konting awa para sa matanda. Siguro ay may dahilan kung bakit siya ganyan. Saad ni Marlene sa dilim habang dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay maagang nagising si Marlene para ihanda ang almusal. Pagbaba pa lang na matanda, nagsimula na naman ang sermon nito. Marlene, bakit naman ang tagal ng kape ko? Sigaw ni Norming mula sa pagkainan. Eto na po ma, mainit na po to. Saad naman ni Marlene habang nilalagay ang tasa ng kape sa harap ng matanda. Aanin ko yung mainit kung hindi naman tama yung timpla mo. Umalis ka na nga. Maglinis ka doon sa taas. Pagtataboy ni Norming. Kahit ganon, hindi na masyadong sumasagot si Marlene. Sa halip, ay sinusunod na lang niya ang utos nito. Kinabukasan, ay maaga muling nagising si Marlene para ihanda ang paboritong kape ni Norming. Iniingatan niya ang bawat sukat ng asukal tsaka powder para masiguradong magugustuhan ito ng matanda. Alam niyang mainit ang ulo nito. Tuwing umaga, kaya gusto niyang simulan ang araw ng maayos. Ma'am,
eto na po ang kape ninyo. Bagong timpla po yan. Saad ni Marlene habang dahan-dahang inilalapag ang tasa sa tapat ng matanda. Kinuha naman ni Norming ang tasa. Humigop ng konti. Tapos ay biglang nanlaki ang mga mata. Ano to? Bakit ganito ang lasa nito? Bakit po ma'am? May mali po ba sa timpla? Tanong ni Marlene na biglang kinabahan. Mali? Malamang mali ang tabang nito. Tsaka bakit ba ganito at hindi masyadong mainit? Ganyan ka ba katanga pati sa pagtimpla ng kape tinatangahan mo? Sigaw ni Norming. Bigla niyang hinablot ang tasa tsaka buong lakas na itinapon ito sa sahig. Nabasag ang cup tsaka tumalsik ang kape sa paanan ni Marlene. Ma'am, sorry po. Gagawa na lang po ako ng bago. Paghingi ng paumanhin ni Marlene habang nanginginig ang boses. Wag na. Wala kang silbi. Simpleng kape lang. Hindi mo pa makuha-kuha. Lumayas ka nga sa harap ko bago ko pa maibato tong platito. Galit na saad ni Norming. Yumuko na lamang si Marlene tsaka mabilis na kumuha ng basahan para linisin ang kalat sa sahig. Habang nagpupuna siya, ramdam niyang mariing tingin ni Norming sa kanya. Bandang hapon, habang naglalampaso si Marlene sa sala, may narinig siyang malakas na katok sa gate. Isang babaeng maayos ang pananamit tsaka may dalang prutas ang pumasok. Magandang hapon po, Ma'am Norming. Kamusta na po kayo? Dinalhan ko nga po pala kayo ng konting mansanas. Nakangiting saad ni Ate Tess. Hindi malang tumayo si Norming mula sa kanyang upuan. At sa halip, ay pinagmasdan lang ang dala nito. Sino nagsabi sa'yong pumasok ka dito? Tanong ni Norming sa kanya. Umalis ka rito. Hindi ko kailangan ng mga prutas mo. Akala mo ba hindi ko alam ang plano ninyo? Gusto mo lang makibalita kung mamamatay na ako para makuha ninyong lupa ko. Nako, hindi po sa ganon, Auntie. Gusto ko lang po talaga kayong kumustahin kasi matagal na po kayo hindi lumalabas. Paliwanag ni Ate Tess na halatang napahiya. Lumayas ka dito. Hindi ko kailangan ng pakikiramay ninyo. Lahat kayo, mga plastic kayo. Umalis ka na bago ko patawagin ng mga pulis. Tsaka sabihing nagnanakaw ka. Sigaw ni Norming habang dinuduro ang pintuan. Napailing na lang si Ate Tess. Tsaka dali-daling lumabas ng mansyon nang hindi na naibibigay ang dala niyang prutas. Pasensya ka na, Marlene. Sabi ko sa'yo, walang puso yung matandang yan eh. Bulong ni Ate Tess bago tuluyang umalis. Pinanood ni Marlene ang pag-alis ng bisita. Napaisip siya kung yung mga taong gustong tumulong ay tinataboy ni Norming. Paano pa kaya siyang isang hamak na kasambahay lang? Pakaramdam ni Marlene ay nauubos na rin ang pasensya niya. Hindi siya sanay na laging sinisigawan, tsaka tinatrato na parang basura kaya naman pagdating ng gabi, pumasok si Marlene sa kwarto niya. Kinuha niya ang kanyang backpack, tsaka sinimulang ilagay ang kanyang mga damit. Nako mga ka-Ate Jane, ano kaya tong pinaplano ni Marlene? Pagpatuloy natin. Hindi ko na kaya to. Kahit gaano kalaki ang sweldo. Kung araw-araw niya naman akong kinukutsa, wala rin. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho sa bayan bukas. Saad ni Marlene sa kanyang sarili habang tinitiklop ang huling peraso ng kanyang duster. Desidida na siya. Lalabas siya ng mansyon bukas na bukas din pagmulat ng mata niya. Pero bago niya tuluyang maisarang bag, nakarinig na naman siya ng pag-iyak. Ano yun? Si Ma'am na naman ba? Tanong ni Marlene. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto tsaka sumilip sa madilim na pasilyo. Nanggagaling ang iyak sa kwarto mismo ni Norming. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama. Tsaka halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Bakit? Bakit ba ang hirap mawalan? Bakit kailangan ako ang maiwan dito? Rinig ni Marlene na sabi ng matanda. Lumapit ng konti si Marlene habang nananatili pa rin nakatago sa dilim. Nakita niyang hinahampas-hampas ni Norming ang kanyang sariling dibdib na parang sinusubukang ilabas ang sakit na nakabara doon. Ang sakit-sakit na. Hikbe ni Norming. Sana, sumama na lang ako sa inyo noon. Kasalanan ko lahat ng to.
Bumalik si Marlene sa kwarto niya, tsaka naupo sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang kanyang bag na puno ng gamit. Kung aalis siya, sino na lang matitira dito para makinig sa mga hagulhol ni Norming? Paano kung ako yung kailangan niya pero hindi niya alam kung paano sabihin sa akin? Bulong ni Marlene. Hindi siya nakatulog ng maayos na gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa pandinig niya ang boses ni Norming na umiiyak sa dilim. Hindi na muna ako aalis bukas. Desisyon ni Marlene habang dahan-dahang inilalabas muli ang kanyang mga damit sa bag. Aalamin ko muna kung bakit siya nagkakaganyan. Ayan mga ka-Ate Jane, so hindi na nga muna aalis si Marlene. Pero grabe tong behavior ng amo niya, no? Sobra talagang, kung ako sa kalagayan ni Marlene, hindi ko sure kung makakatagal ba ako sa ganitong klaseng tao na makakasama sa bahay eh. Buti na lang tong si Marlene, hindi mo na siya aalis. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Kinabukasan ay lumabas si Marlene ng kwarto niya. Pagbaba niya, nakita niyang matanda na nakaupo na naman sa mesa at mukhang walang tulog. Tsaka mas lalong naging matalim ang tingin sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Nasaan na yung almusal ko? Akala ko ba aalis ka na? Nakita kita nag-aayos ng gamit kagabi. Tanong ni Norming na may halong pangungutya. Ay hindi po ma'am, nag-aayos lang po ako ng cabinet ko kasi magulo na. Hindi po ako aalis, nandito lang po ako para pagsilbihan kayo. Sagot ni Marlene. Nagulat ng bahagya si Norming pero agad din itong nag-iwas ng tingin. Bahala ka. Huwag mo akong sisisihin kung balang araw. Mabaliw ka rin sa bahay na to. Hindi po ako mababaliw, ma'am. Sanay po ako sa mahihirap na sitwasyon. Saad ni Marlene habang nilalapag ang isang plato ng sinangag tsaka itlog. Pagkatapos ng nangyari kahapon, kung saan itinapon ni Norming ang kape, tsaka parang mas lalong naging agresibo sa panunumbat si Norming, mas pinili ni Marlene na kumilos ng tahimik. Habang ang matanda ay nasa itaas, naisipan ni Marlene na linisan ang library. Grabe naman ang alikabok dito. Parang ilang dekada nang hindi nalilinis Saad ni Marlene habang tinatanggal ang mga sapot sa sulok ng mga estante. Habang nagpupuna siya ng shelf, may napansin siyang isang bagay na nakasingit sa pagitan ng dalawang makakapal na encyclopedia. Isa itong lumang album na gawa sa leather. Gasgas na ang gilid tsaka medyo tuklap na ang cover. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan itong binuksan ni Marlene. Hala, ang gaganda naman nila. Bulong ni Marlene habang hinahaplos ang unang page. Sa picture, nakita niyang isang batang version ni Norming. Malayo ang itsura nito sa matandang, laging nakasimangot na nakikita niya araw-araw. Dito ay nakangiti ang matanda, habang suot ang isang magandang bestida. Katabi niya ay isang lalaki na mukhang respetado tsaka isang batang lalaki naman na may malapad na ngiti habang hawak ang isang maliit na saranggola. Ito sigurong pamilya niya. Mukhang saya-saya nila dito. Saad ni Marlene habang nililipat ang mga pages. Nakita niya ang iba't ibang picture doon. May isang handaan sa bakuran ng mansyon, isang picture sa harap ng simbahan, tsaka mga portrait na kinuha sa loob mismo ng sala. Sa bawat picture, kitang-kita ang pagmamahala nila. Yung batang lalaki ay laging nakayakap sa tatay niya. O kaya naman ay nagpapakuha ng picture habang kinakandong ni Norming. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ng boses. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Marlene yung album. Mabilis siyang napalingon at nakita niya si Norming na nakatayo sa may pinto habang nanidisik ang mga mata nito tsaka nanginginig ang buong katawan sa galit. Ma'am, pasensya na po. Naglilinis lang po ako dito tapos nakita ko lang po tong nahulog. Paliwanag ni Marlene habang mabilis na pinupulot yung album. At sino nagbigay sa'yo ng karapatan na hawakan yan? Pakialamera ka talaga. Sigaw ni Norming habang mabilis na lumalapit kay Marlene. Sorry po talaga ma'am. Hindi ko naman po intensyong mambastos. Nagandahan lang po talaga ako sa pictures niyo nung bata pa kayo.
Saad ni Marlene, habang sinusubukang pakalmahin ng matanda. Wala kang alam. Wala kang karapatang tingnan yan. Hablot ni Norming sa album mula sa mga kamay ni Marlene. Sa tindi ng galit niya, bigla niyang binuklat yung album, tsaka kinuha ang isang picture. Yung picture kung saan magkasama silang tatlo ng kanyang asawa tsaka anak. Ma'am, wag po! Sigaw ni Marlene na makita niyang parang pupunitin ito ng matanda. Pero sa huli, sa isang iglap, pinunit ni Norming ang picture sa dalawa. Pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na peraso na lang to na nagkalat sa sahig. Ayoko nang makita ang mga to. Basura ng mga to. Bakit mo pa kailangang ilabas ang mga alaalang matagal ko nang ibinaon? Saad ni Norming. Pero ma'am, alaala niyo po yan ng pamilya ninyo. Masaya po kayo dyan. Bakit niyo po sinira? Tanong ni Marlene na hindi na napigilang magtanong dahil sa pangihinayang. Masaya? Anong alam mo sa saya? Yung sayang yan ang pumatay sa akin. Yung sayang yan ang dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon. Bulyaw ni Norming. Bigla siyang napaupo sa isang lumang upuan sa tabi na para bang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Natahimik ang buong kwarto. Tinitigan ni Marlene ang mga punit-punit na pictures sa sahig. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Kukuha po ako ng tubig. Alok ni Marlene habang dahan-dahang lumalapit. Walang ibang nagawa si Norming kung hindi ang matahimik. Nakatingin lang siya sa kawalan at ang mga kamay ay nanginginig pa rin habang nakahawak sa gilid ng upuan. Bakit niyo po sinabing yung sayang yan ang pumatay sa inyo? Malumanay na tanong ni Marlene. Umupo siya sa sahig malapit sa paanan ng matanda na animong sinisiguradong hindi siya mukhang nambabastos, kundi nakikinig lang. Matagal na hindi nagsalita ang matanda. Akala ni Marlene ay sisigawan na naman siya nito o di kaya palalayasin sa kwarto. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, biglang nagsalita si Norming sa isang boses na halos pabulong na lang. Kasi kung hindi ako naging masyadong kampante, kung hindi ako naging gahaman sa oras ko sa trabaho, baka nandito pa sila. Saad ni Norming. Huminto siya sandali at saka humugot ng malalim na hininga. Kasalanan ko lahat, Marlene. Kasalanan ko kung bakit nasirang pamilya. Nakita mo sa album na yan. Ma'am, huwag niyo pong sabihin yan. Wala naman pong may gusto sa mga nangyaring masama sa inyo. Sagot ni Marlene. Hindi mo naiintindihan. Ako ang nagdesisyon. Ako ang nagpumilit. Tsaka dahil sa akin nawala lahat. Saad ni Norming habang muling tumutulong mga luha sa kanyang pisngi. Simula nun, sinumpa ko ng sarili ko. Hindi ako karapat-dapat na makaramdam ng saya. Hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng pamilya. Nagulat si Marlene sa narinig. Kaya po ba kayo laging galit? Para ilayo ang mga tao sa inyo? Tanong ni Marlene. Mas madaling magalit kaysa sa masaktan, Marlene. Kapag galit ka, walang makakalapit sa'yo. Kapag walang makakalapit, walang mawawala sa'yo ulit. Sagot ni Norming habang pinapahid ang kanyang luha gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ngayon, kunin mo na yung mga basurang yan, tsaka lumabas ka na. Iwanan mo na ako dito. Tumayo si Marlene tsaka isa-isang pinulot ang mga peraso ng picture. Hindi niya ito tinapon sa basurahan at sa halip ay tinago niya ito sa kanyang bulsa. Alam niyang mahalaga pa rin ang mga to. Sige po ma, magpahinga na po kayo. Kung kailangan niyo po ng kahit ano, tawagin niyo lang po ako. Saad ni Marlene bago dahan-dahang lumabas ang library. Habang naglalakad pabalik sa kusina, hindi maalis sa isipan ni Marlene yung mga sinabi ng matanda. Naisip bigla ni Marlene ang kaniyang sariling tatay. Napaka-protective nito sa kanya. Paano kung may mangyari sa kanila?
Maiintindihan niya siguro ang mararamdaman ni Norming kung mawawala yung mga taong mahal niya. Hindi kita iiwan, ma'am. Kahit itaboy mo pa ako ng 100 beses, hindi kita iiwanan. Bulong ni Marlene habang nilalagay ang mga punit na picture sa loob ng kanyang notebook. Nang gabing yon, hindi bumaba si Norming para sa hapunan. Nananatili lang siya sa loob ng kwarto niya. Iniwan na lang ni Marlene ang pagkain sa labas ng pinto nito na umaasang kahit papaano ay makaramdam ang matanda na may isa pang tao sa loob ng mansyong yon na nagmamalasakit sa kanya. Bihira mga ka-Ate Jane yung mga ganitong klaseng tao na willing silang mag-sacrifice at grabe yung pinapakita nilang pagmamalasakit sa kapwa kahit hindi naman nila kadugo. Anyway, magpatuloy tayo. Kinabukasan ay maulap ang kalangitan at animong nagbabadyang umulan ng oras na yon. Hindi lumabas si Norming sa kwarto niya para mag-almusal. Kaya naman minabuti ni Marlene na dalhan na lang to ng pagkain sa itaas. Kumatok siya ng marahan sa pinto nito at noong mga oras na yon ay naghahanda na rin siya sa panibagong matatanggap niya mula sa matanda. Panibagong sigaw na matatanggap niya mula sa matanda. Ma'am, ito na po ang lugaw tsaka mainit na kape. Baka po nagugutom na kayo? Saad ni Marlene, habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Nagulat siya dahil hindi siya nito sinigawan. Nakita niya ang matanda na nakaupo sa tapat ng bintana. Nakatingin sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga bundok tsaka ilog sa kabilang bayan. Mukha itong pagod na para bang hindi nakatulog magdamag dahil sa bigat ng kanyang mga iniisip. Ilapag mo dyan, mahinang saad ni Norming. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Mukhang masama pong pakiramdam niyo eh. Tanong ni Marlene habang nilalapag ang tray sa bedside table. Alam mo ba kung bakit ko sinabing kasalanan ko lahat? Biglang tanong ni Norming nang hindi tumitingin kay Marlene. Dahil sa isang maling desisyon, nawala ang buong buhay ko. Hindi sumagot si Marlene. Nananatili lang siya nakatayo at animong handang makinig. Eto na mga ka-Ate Jane, mukhang ikukwento niya na. Nangyari yon ng bata pang anak ko. Si William. Masaya kaming pamilya noon. Yung asawa ko si Hubert. Napakabait na tao. Masaya lahat. Hanggang sa isang araw may outing ang opisina ko. Gusto nilang sumama lalo na yung anak ko kasi mahilig siyang maglaro sa tubig. Panimula ni Norming. Pumunta kami sa isang resort malapit sa malaking ilog. Sobrang ganda ng sikat ng araw ng umagang yon na para bang walang mangyayaring masama. Muli siyang bumuntong hininga mula sa pagkakaupo habang ang luha sa mata niya ay unti-unti na namang nangingilit. Habang naglalaro ang mag-ama ko sa mababaw na bahagi ng ilog, tinawagan ako ng boss ko. May kailangan daw asikasuhin sa trabaho. Urgent report daw. Sa halip na magstay sa tabi nila, pinili kong umalis saglit para humanap ng signal tsaka magtrabaho sa loob ng kotse. Iniwan ko silang mag-isa doon. Sabi ko sa kanila sandali lang ako na huwag silang aalis doon. Patuloy ni Norming habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Kaso, biglang nagbago ang panahon. Mabilis na dumilim ang langit. Sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko ina-expect na sa taas ng bundok may nangyayari na palang flash flood. Narinig ko na lang ang malakas na ugong ng tubig. Muli siyang tumigil at nagpatuloy sa pagkukwento. Tumakbo ako pabalik sa Pampang. Tinatawag ko sila pero huli na Marlene. Yung tahimik na ilog ng time na yon, naging kulay putik. Tsaka sobrang bilis na ng agos. Nakita ko silang pilit na kumakapit sa isang malaking bato. Pero sa isang iglap, tinangay sila ng tubig. Sa harap mismo ng mga mata ko. Humagulgol na si Norming nang matapos magsalita. Grabe mga ka-Ate Jane, tumatay yung balahibo ko. Ang sakla pala ng
Ang saklap at ang tragic pala na nangyari sa buhay niya. Kung nandun lang ako. Kung hindi ako umalis para sa walang kwentang trabahong yan. Malabang nasabihan ko silang umahon na nung nagsisimula pa lang yung ulan. Sana nahila ko sila. Sana'y nailigtas ko sila. Ma'am, aksidente po yung nangyari. Hindi niyo po ginusto yun. Saad ni Marlene, naramdam ang pait ng boses ng matanda. Hindi. Kasalanan ko. Kinuha sila ng ilog dahil sa kapabayaan ko. Ilang linggo kaming naghanap sa ibaba ng ilog hanggang sa dagat. Nahanap ko ang asawa ko pagkalipas ng 3 araw. Pero ang anak ko, hindi na siya nahanap. Kahit ang katawan niya, hindi ko malang naihakap sa huling pagkakataon. Hikbe ni Nerming. Naiwan ako mag-isa na may dalang guilt, tsaka galit sa sarili ko. Araw-araw, tinatanong ko ang Diyos kung bakit ako pang naiwan. Bakit hindi na lang ako yung kinuha sa halip na sila, 'di ba? Kaya po ba kayo nagkukulong sa mansyong to? Tanong ni Marlene. Dito kami dapat titira bilang isang buong pamilya. Ito ang pangarap namin. Pero naging kulungan ko na to nang dahil sa nangyari sa kanila. Sagot ni Nerming habang nakatingin sa kanyang mga palad. Kaya, ayoko may lumalapit sa akin. Pakiramdam ko, kahit sinong mapalapit sa akin. Mawala rin o kaya naman, huhusgahan ako sa kasalanan na nagawa ko. Ma'am, sa tingin niyo po ba, matutuwa ang mag-ama ninyo kung makikita nila kayong ganyan? Maraming taon na rin po ang lumipas. Siguro po, oras na rin para patawarin ninyo ang sarili ninyo. Malumanay na sabi ni Marlene. Madaling sabihin yan, Marlene. Pero kapag gabi-gabi mong naririnig ang sigaw nila sa panaginip mo, hindi mo ganun yun kadaling makakalimutan. Saad ni Nerming. Tumitig siya kay Marlene, tsaka sa unang pagkakataon nakakita si Marlene ng pag-asa sa mga mata nito. Kahit nakatiting lang. Salamat sa pakikinig. Ngayon lang ako nakapagkwento ng ganito sa ibang tao. Walang anuman po, ma'am. Nandito lang po ako. Hindi ko po kayo huhusgahan. Sagot ni Marlene. Paglabas ni Marlene ng kwarto, parang may kung anong nakadagan sa dibdib niya. Hindi niya akalain na ganun palang kabigat ang pinagdaraanan ni Nerming. Yung akala ng mga kapitbahay na masama lang talagang ugali nito, pero ang totoo, may pinagdadaanan pala to. Naisip ni Marlene ang sarili niyang tatay. Hindi niya ma-imagine kung anong mangyayari sa kanya kung mawawala ito sa ganoong paraan. Kailangan kong tulungan si ma'am na makabangon. Bulong ni Marlene habang pababa ng hagdan. Hindi pwedeng habang buhay siyang nakakulong sa nakaraan. Habang naglilinis ng kusina, hindi naman mapigilan ni Marlene na mapatingin sa bintana. Naisip niya ang anak ni Nerming na si William. Kung buhay kaya to ngayon, kasing edad na rin kaya niya? O baka naman, mas matanda sa kanya? Matapos ang naging pag-amin ni Nerming tungkol sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya, nagbago ang pakiramdam ni Marlene sa loob ng mansyon. Kung dati takot tsaka ines ang nararamdaman niya sa tuwing sisigawan siya ng matanda, ngayon ay purong awa na, tsaka pag-unawa na ang nararamdaman niya. Umaga iyon, habang nag-aayos si Marlene ng kanyang maliit na kwarto, napatingin siya sa kanyang backpack na nakatabi pa rin sa gilid ng kama. Noong nakaraang araw, desidido na siyang mag-impake at tsaka iwan ng trabahong to dahil sa sobrang lupet ni Nerming sa kanya. Pero ngayon, habang hawak niya ang kanyang mga damit, parang bumigat ang kanyang mga kamay. Hindi ko siya kayang iwan ng ganito. Bulong ni Marlene sa sarili habang dahan-dahang ibinabalik ang mga damit sa cabinet. Kung aalis ako, sino na lang makikinig sa kanya? Sinong magtsatsaga sa kanya? Lahat na nga ng tao iniwan siya.
Hindi ko pwedeng gawin yan sa kanya, lalo na ngayon. Pinili ni Marlene na magstay doon. Hindi na lang to basta dahil sa sweldo na pinapadala niya sa pamilya niya sa probinsya, kundi dahil nararamdaman niyang may misyon siya sa buhay ng matanda. Gusto niyang ipakita kay Nerming na hindi pa tapos ang mundo, tsaka hindi niya kailangang parusahan ang sarili niya habang buhay. Dahil dito ay mas naging masigasig si Marlene sa pag-aalaga sa matanda. Alam niyang pagkain na iyong isa sa mga paraan para mapalambot ang puso ng isang tao. Maaga siyang pumunta sa palengke para bumili ng mga sariwang sangkap. Naisipan niyang lutuin ang paboritong ulam ng mga Pilipino na madalas ding niluluto ng nanay niya. At yon ang gusto niyang ipatikim kay Norming. Pag-uwi niya, agad siyang sumabak sa kusina. Sana magustuhan niya to. Sabi kasi ng mga kapitbahay, bihira na raw kumain ng maayos si ma'am. Simula nung mag-isa na lang siya. Saad ni Marlene habang hinihiwa ang manok. Nang maluto ang ulam, inihain ito ni Marlene sa hapagkainan. Maya-maya pa'y bumaba na si Norming mula sa kwarto. Gaya ng dati, nakasuot ng itim na duster tsaka bakas pa rin ng pagod sa kanyang mukha. Ano na namang ginagawa mo dyan? Nagwawaldas ka na naman ba ng pera sa mga walang kwentang pagkain na yan? Bungad ni Norming, pero hindi ito kasing lakas ng dati niyang pagsigaw. Ma'am, nagluluto po ako ng chicken adobo. Specialty po sa lugar namin yan, ma'am. Tikman niyo po, masarap po ito. Nakangiting sagot ni Marlene habang pinaghahanda ng kanin ang matanda. Ayoko niyan. Itabi mo yan. Wala akong ganang kumain. Pagtataboy ni Norming habang nauupo sa kanyang upuan. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo akong aasikasuhin ng sobra. Hindi mo ako kailangang amuhin. Ma'am, kahit konti lang po, kailangan niyo po ng lakas. Masama po sa matanda yung hindi kumakain ng tama. Giat ni Marlene. Inilapit niya ang mangkok ng adobo sa tapat ng matanda. Sige na po, ma'am. Pinaghirapan ko pong lutuin yan para sa inyo. Ang kulit mo ring bata ka, no? Sabi na nga ayoko eh. Sad ni Norming. Pero sa halip na tumayo, tsaka magwala gaya ng dati, nanatili lang siya nakaupo. Tinitigan niya ang usok na lumalabas sa mainit na ulam. Parang may naaalala siya na amoy ng bawang tsaka toyo. Dahan-dahan. Kahit nakunot ang noo ay kumuha si Norming ng kutsara. Kumuha siya ng maliit na peraso ng manok tsaka isinubo ito. Tahimik lamang si Marlene sa gilid habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang amo. Inaasahan niyang lalaitin ulit nito ang luto niya o kaya naman sasabihin masyadong maalat. Pero laking gulat ni Marlene ang magpatuloy sa pagkain ang matanda. Hindi ito nagsasalita pero tuloy-tuloy ang kanyang pagsubok. Walang reklamo, walang mura at mas lalong walang sigaw. Tahimik lang ang buong paligid at tangyang tunog lang ng kubyerto sa tumatama sa plato ang naririnig sa buong dining hall. Ma'am, kamusta po ang lasa? Lakas loob na tanong ni Marlene. Tumingala si Norming sa kanya at doon sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Ayos lang. Medyo tamis lang yung pagkatimpla mo pero pwede na. Maikling sagot ni Norming bago muling nagpatuloy sa pagkain. Para kay Marlene, yung mga salitang yon mula kay Norming ay parang isang malaking papuri. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon na kumain ng matanda nang hindi nagtatapon ng tasa o nagrereklamo sa templa. Ramdam ni Marlene na kahit papaano ay nabawasan ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos kumain, hindi agad umakyat si Norming. Nananatili lang siyang nakaupo habang nakatingin sa labas ng bintana. Marlene? Tawag ni Norming. Ano po yon, ma'am? Sagot ni Marlene habang nagliligpit ng mga pinagkainan. Salamat sa pagkain. Saad ng matanda sa isang boses na napakababa at halos pabulong na lang. Pagkatapos noon ay dahan-dahan na siyang tumayo tsaka naglakad patungo sa hagdan. Napatigil si Marlene sa kanyang ginagawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hindi napapangiti si Marlene habang pinapanood ang matanda na paakyat ng hagdan. Ngayon
ay sigurado na siya na tama ang desisyon niyang manatili doon. Lumipas ang mga oras tsaka naging mas magaan ang trabaho ni Marlene. Kahit na paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang pagsusungit ni Nerming, hindi na ito kasing lala ng dati. Kapag sinusupong ang matanda ng depression, hinahayaan lang siya ni Marlene. At sa halip na patulan, ay patuloy pa rin inihahanda ni Marlene ang kanyang mga kailangan nang walang reklamo. Ilang araw lang lumipas, ay unti-unti na rin naging mas magaan ang simoy ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na kasing tulis ng dating mga salitang binibitawan ni Nerming kay Marlene. Kahit na may bakas pa rin ang pagkasuplada, lahat ng yon. Hapon na noon, habang nagtutupi ng mga bagong labang kortina sa sala, napansin ni Marlene na nakaupo lang matanda sa tapat ng paborito niyang bintana. Wala siyang hawak na kahit na ano. Nakatingin lang siya sa labas. "Ma'am, gusto niyo po ba ng merienda? Nagluto po ako ng ginataang bilo-bilo," saad ni Marlene, habang dahan-dahang lumalapit. "Wag na, busog pa ako," sagot ni Nerming, pero hindi siya lumingon. "Marlene, bakit ba hanggang ngayon ay nandito ka pa rin? Ilang linggo nang nakalipas yung mga nauna sa'yo. 3 araw pa lang ay sumusuko na kaagad." Siguro po kasi masipag ako. O baka po kasi makulit lang talaga ako." Biro ni Marlene na sinanda ng mahinang tawa. "Pero to be honest po, ma'am, sanay po kasi ako sa hirap kaya siguro ganon. Sa probinsya namin, hindi uso yung sumuko agad." Naupo si Marlene sa isang maliit na stool malapit sa paanan ni Nerming. Pakiramdam niya ay handa ng matanda na makinig sa ibang kwento naman. "Alam niyo po, ma'am, naalala ko po ang pamilya ko sa inyo. Simple lang po kami doon. Yung tatay ko po, siya lang nagpalaki sa akin. Mangingisda lang siya pero sobrang sipag." "Tatay?" Ulit pa ni Norming bago siya umiling. "Masaya ba kayo?" "Oho, ma'am. Kahit minsan, asin tsaka tuyo lang ulam namin. Basta't magkakasama kami, masaya kami. To the point na pati sa pagkainan, tawanan lang kami ng tawanan. Si tatay mahilig magkwento ng mga biro kahit corny naman masyado. Tapos yung mga kapatid ko naman, lagi nag-aagawan sa kanin. Minsan nakakapagod yung ingay pero kapag malayo ka pala, yun yung pinaka namimiss ko. Kapag napalayo ka sa nakasanayan mo." Kwento ni Marlene habang nanginginig ang mga mata. "Buti pa kayo. Ang saya niyo siguro ng mga bata pa kayo," saad ni Nerming. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marlene na bahagyang umangat ang gilid ng labi ng matanda. Isang maliit na ngiti na parang pilit niyang tinatago sa pamamagitan ng pag-ubo at pag-iwas ng tingin. "Ay, opo. Minsan nga po kapag umuwi si tatay galing sa dagat, may dala siyang mga kakaibang kabibe para sa amin. Sasabihin niya, galing yan sa kaharian ng mga sirena. Kami namang mga utu-uto, pinaniniwalaan naman namin." Natatawang saad ni Marlene. "Kaya po ako nagtatrabaho ng maigi dito para makatulong din sa kanila. Gusto ko po na balang araw, hindi na kailangang pumalaot pa ni tatay kapag masama ang panahon." Natahimik si Norming. Pinagmasan niya ang masayahing mukha ni Marlene. Marahil ay naiisip niya na kung hindi nangyari ang trahedya, baka ganito rin kasaya ang kanyang anak na si Gregory habang nagkukwento sa kanya. "Mabuti kang anak, Marlene. Huwag mong papabayaan ang tatay mo." Kinagabihan ay biglang nagbago ang timpla ng panahon. Sobrang ulan. Tapos may kasama pang kulog tsaka kidlat. Habang naglilinis ng kusina si Marlene, narinig niya ang malakas sa kalabog mula sa itaas. Agad siyang tumakbo patungo sa kwarto ni Norming. "Ma'am? Ma'am, anong nangyari?" Tawag ni Marlene habang mabilis na binuksan ng pinto. Nakita niyang matanda na nakahiga sa sahig. Namumutla tsaka nanginginig ang buong katawan. "Marlene, ang lamig. Hindi ako makahinga ng ayos." Hirap na saad ni Norming. Agad naman na binuhat ni Marlene ang matanda sa tulong ng kanyang lakas
tsaka inihiga ito sa kama. Naku ma'am, ang taas po ng lagnat ninyo. Bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin? Buong magdamag ay hindi natulog si Marlene. Kumuha siya ng palanggana ng maligamgam na tubig, tsaka bimpo para punasan ng noo tsaka katawan ni Norming. Paulit-ulit siyang nagpapakulo ng tubig para sa kape tsaka nagluluto ng mainit na lugaw na animong sa pamamagitan nito ay umaasa siyang kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ng matanda. William, anak, huwag kang lalayo sa ilog. Bulong ni Norming habang nagdedeliryo sa sobrang taas ng lagnat. Nandito lang po ako ma'am, ako po ito si Marlene. Huwag kayong mag-aalala, hindi po ako aalis sa tabi ninyo. Saad ni Marlene habang hinahawakan ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng matanda. Sa bawat ungol tsaka hirap ni Norming, naramdaman ni Marlene ang bigat ng dinadala nito. Sa gitna ng sakit, yung pangalan pa rin yun ng kanyang nawawalang anak ang kanyang tinatawag. Hindi naman mapigilan ni Marlene na maiyak habang pinagmamasdan ng amo. Nang magmadaling araw, unti-unti nang bumaba ang lagnat ni Norming. Nakatulog na to ng mahimbing. Pero hindi pa rin binibitawan ni Marlene ang kanyang kamay. Nakasandal si Marlene sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puyat na pero may ngiti sa kanyang mga labi nang makitang maayos na ang paghinga ng matanda. Nang magliwanag ang umaga, dahan-dahang iminulat ni Norming ang kanyang mga mata. Nakita niya si Marlene na nakatulog na sa posisyong nakaupo. Ang kamay nito ay nakapatong pa rin sa kanya. At sa pagkakataong yon, hindi nagalit si Norming. Sa halip ay dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng dalaga. Salamat, Marlene. Bulong ni Norming. Nang magising si Marlene, agad sinek ang lagnat ni Norming. Ay, thank you Lord. Wala na po kayong lagnat, ma'am. Nag-alala po talaga ako sa inyo. Ayos na ako. Salamat sa pag-aalaga mo buong gabi. Pasensya ka na kung naging abala pa ako. Saad ni Norming habang pilit na bumabangon. Ano po ba kayo ma'am? Trabaho ko po ito. Tsaka, tinuturing ko na po kayong lola ko dito. Kaya wag po kayo magpasalamat ng ganyan, baka maiyak ko ako. Biro ni Marlene habang nilalabas ang thermometer. Natawa naman ng mahina si Norming. Isang totoong tawa na ngayon lang narinig ni Marlene sa loob ng mansyon. Lola, ang tanda ko na nga. Sa mga sumunod na oras naging mas maaliwalas ang pag-uusap nila. Hindi na lang tungkol sa utos tsaka trabaho ang pinag-uusapan nila, kundi tungkol din sa mga maliliit na bagay sa buhay. Nalaman ni Marlene na paborito pala ni Norming ang mga bulaklak na dilaw tsaka nalaman naman ni Norming na pangarap ni Marlene na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Marlene, salamat sa pagiging totoo sa akin. Akala ko, wala ng taong may malasakit sa matandang katulad ko. Saad ni Norming habang humihigop ng mainit na lugaw na gawa ni Marlene. Marami po kami, ma'am. Masyado lang po kayo naging abala sa pagtatago dito sa loob. Kaya simula ngayon, bubuksan na natin lahat ng bintana sa bahay na to, ha? Sagot ni Marlene. Mabilis naman na lumipas sa mga araw matapos gumaling ni Norming mula sa lagnat. Ngayon, ang dating madilim tsaka saradong mansyon ay unti-unti nang pinapasukan ng sikat ng araw dahil sa mismo matanda nang nag-utos kay Marlene na buksan ang mga bintana sa umaga. Kahit may bakas pa rin ang pagsusungit minsan, hindi na to ang galit na nakakasakit, kundi parang lambing na lang ng isang lola sa kanyang apo. Umaga iyon, habang naglilinis si Marlene ng kalendaryo sa kusina, napansin niya ang petsa. Hala, March 31 na pala bukas. Teka, parang may nabanggit si Ate Olok nun tungkol sa petsang to. Bulong ni Marlene sa sarili. Naaalala niya ang sinabi ng tendera sa kanto na tuwing katapusan ng March ay mas lalong nagkukulong si Norming dahil birthday daw nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa sala kung saan naman nakaupo si Norming habang nagbabasa ng isang lumang libro. Ma'am, itatanong ko lang po sana, birthday niyo po ba bukas? Napatigil ang matanda sa pagbabasa.
Tumingala siya kay Marlene tsaka bumuntong hininga. Paano mo naman nalaman? Nasagap mo ba yan sa chismis sa labas? Hindi naman po sa ganon, ma'am. Narinig ko lang po. Totoo po ba? March 31 yung birthday ninyo? Tanong ulit ni Marlene. Oo, birthday ko bukas. Pero wag mo na akong batiin. Ayoko ng celebration. Matagal ko nang kinalimutan na may birthday pa ako. Para saan pa, diba? Wala naman ang nag-aalaga sa akin. Wala naman ang bumabati sa akin. Maliban sa mga bangko na nagpapadala ng sulat. Mapait na sagot ni Nerming. Nalungkot si Marlene sa narinig niya kaya wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magkakatlabi. Nako, sayang naman po, ma'am. Birthday niyo yun eh. Dapat masaya ho kayo. Kahit man lang cake o handa. Ayaw niyo po ba? Para kanino, Marlene? Para sa akin lang. Kakain ako ng cake na mag-isa. Habang nakatingin sa mga pader na to. Wag na lang. Mas mabuti pang itulog ko na lang yung araw na yan para matapos agad. Sabi ni Nerming bago muling binaling ang atensyon sa libro. Hindi naman nakontento si Marlene sa sagot ng matanda. Alam niyang sa loob-loob nito, naghahanap din ito ng kalinga. Kaya naman, habang nagwawala siya sa garden, nakabuo siya ng isang plano. Kinagabihan habang naghahanda siya ng hapunan, ay muli niyang kinausap ang matanda. Ma'am, may hihilingin sana ako sa inyo. Huwag po kayo magagalit ha. Panimula ni Marlene. Ano na naman yan? Kung tungkol sa party yan, sinabi ko na sa'yo, ayoko. Huwag mo nang ulit-ulitin. Sagot pa ni Nerming. Hindi naman po party, ma'am. Kasi po, miss na miss ko na rin yung pamilya ko eh. Halos tatong ba na rin po akong hindi nakakauwi sa amin. Naisip ko po, baka pwedeng papuntahin ko dito ang nanay ko tsaka yung mga kapatid ko. Birthday niyo naman po yun. Gusto ko lang sanang maranasan ninyo yung may kasabay kumain ng marami. Diretsong sabi ni Marlene. Napatitig naman si Nerming kay Marlene. Halatang nagulat siya sa suggestion ng dalaga. Ano? Papupuntahin ba sila dito? Sa mansyon ko? Alam mo namang ayoko ng maingay, Marlene. Baka magulo ang mga gamit ko dito. Baka sirain nilang katahimikan ko. Hindi naman po sila makulit, ma'am. Mababait po yung pamilya ko, tsaka sila na po magluluto para hindi na kayo mapagod. Gusto ko lang po na kahit isang araw lang, maramdaman niyo po ulit na may pamilya kayong kasama dito sa loob. Sige na po, ma'am. Birthday niyo naman po eh. Isipin niyo na lang na regalo niyo na sa akin to. Pakiusap ni Marlene na may kasama pang pa-cute na tingin. Matagal na tumahimik ang matanda na para bang may malalim na pagtatalo sa loob ng kanyang isipan. Tumingin siya sa paligid ng sala na napakatahimik tsaka napakalungkot. Sigurado ka ba hindi sila pasaway? Tanong ni Nerming sa mahinang boses. Opo ma'am, sigurado po ako tsaka I'll make sure po na matutuwa kayo sa kanila. Mabilis na sagot ni Marlene. Nang makita niyang lumalambot na ang matanda. Sige na. Pero isang araw lang ha. Pagkatapos nun gusto ko nang bumalik sa dati lahat. Sagot ni Nerming habang pilit na tinatago ang kanyang kaba. Yay, salamat po ma'am. Tatawag po agad ako sa kanila para makaluwas sila bukas na bukas din. Tuwang-tuwang sabi ni Marlene habang tumatalan-talan pa palabas ang kusina. Pag-alas ni Marlene, naiwang mag-isa na si Nerming sa sala. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Tama ba tong ginagawa ko? Makakaya ko kaya yung ingay? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan ay maagang-maaga pa lang abala na si Marlene sa paglilinis. Dapat maganda yung mansyon kapag dumating sila. Gusto ko makita ni nanay na maayos ang kalagayan ko dito. Sabi ni Marlene habang pinupunasan ng mga dekorasyon. Si Nerming naman ay mukhang hindi mapakali. Kahit na sinasabi niyang ayaw niya, kitang-kita sa kanya na pinaghandaan din niya ang araw na to. Marlene, nasa na sila? Sabi mo maaga silang darating. Tanong ni Nerming habang patingin-tingin sa malaking orasan. Malapit na po siguro sila, ma'am.
Galing pa po kasi silang probinsya kaya baka medyo natagalan sa traffic, sagot ni Marlene. Eksaktong 10:00 ng umaga nang marinig nilang busina sa labas ng gate. Ayan na sila! Sigaw ni Marlene bago mabilis na tumakbo palabas. Pinanood ni Norming mula sa bintana ang pagbukas ng gate. Nakita niya ang isang lumang jeep na puno ng gamit. Isa-isang bumaba ang mga kapatid ni Marlene na ang lalapad ng ngiti. Kasunod ay isang babaeng mukhang mabait. Ito na siguro ang nanay ni Marlene. Ala, laki naman ng bahay na to. Rinig pa ni Norming na sigaw ng isa sa mga bata. Ito na yung mga maiingay. Bulong niya. Pero sa halip na mainis, nakaramdam siya ng isang pananabik na matagal niya nang hindi nararamdaman. Nang pumasok ang pamilya ni Marlene sa loob ng sala, parang biglang nagliwanag ang buong mansyon. Magandang umaga po, ma'am. Happy birthday po sa inyo. Sabay-sabay na bati ng mga to pagkakita sa matanda. Salamat. Salamat sa pagpunta ninyo. Sagot ni Norming na medyo nahihiya pa. Ang nanay naman ni Marlene ay lumapit sa kanya tsaka nagmano habang may ngiti pa rin sa labi. Pasensya na po kayo kung naging abala kami dito. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Dinalhan po namin kayo ng mga sariwang prutas tsaka kakanin galing sa amin. Doon nagsimula ang isang araw na hindi malilimutan ni Norming. Habang nagluluto ang nanay ni Marlene sa kusina, ang mga bata naman ay nagkukwento sa kanya tungkol sa kanilang school tsaka buhay sa probinsya. Hindi na nakaramdam ng pagod si Norming. Sa halip ay nakikinig lang siya sa kanila at paminsan-minsan ay tumatawa rin sa mga biro ng mga bata. Ganito pala ang pakiramdam ng may kasama sa buhay. Bulong ni Norming habang pinagmamasdan ng saya sa paligid niya. Pero sa kabila ng saya ay may napansin ang matanda. Marlene, nasan nga palang tatay mo? Sabi mo darating din siya, di ba? Si tatay po ba? Opo, darating po siya. May inaayos lang po kasi siyang papeles para sa scholarship ng kapatid ko sa bayan. Sabi niya po, hahabol po siya dito. Medyo mahuhuli lang po siya ng konti. Paliwanag ni Marlene. Ganun ba? Sige, hihintayin ko siya. Saad ni Norming. Sari-saring amoy ng masasarap na luto ang sumambulat sa buong mansyon. Pagkatapos nun, maingay ang mga kapatid ni Marlene habang naghahabalan sa sala. Pero nakakapagtakang hindi man lang sila sinisigawan ni Norming. Sa halip, nakaupo lamang ang matanda sa kanyang tumba-tumba habang pinapanood ang bawat galaw ng mga bata na may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Ma'am, pasensya na po talaga kayo sa mga anak ko ha. Masyado lang silang naging excited kasi first time nila makakita ng ganito kalaking bahay. Saad ng nanay ni Marlene habang nagpupunas ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Huwag mo silang alalahanin, Sally. Masarap pakinggan ang boses nila. Masyadong naging tahimik ang bahay na to sa loob ng mahabang panahon. Para ngayon lang ulit nagkaroon ng buhay to. Sagot ni Norming. Kain na po tayo, ma'am. Ito na pong paborito ninyo. Nagluto rin po si nanay ng kare-kare. Sigaw ni Marlene mula sa dining area. Inaayos niya ang mga plato at baso bago sila naupo sa mahabang mesa. Katabi ni Norming ang nanay ni Marlene, habang ang mga bata naman ay nasa kabilang dulo. Kumain sila ng may tawanan tsaka kwentuhan. Ikinwento ng nanay ni Marlene ang mga kalokohan ni Marlene nung bata pa to. Habang si Norming naman ay nakikinig ng mabuti at paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa buhay nila sa probinsya. Alam niyo ma'am, si Marlene talagang pinakamasipag sa amin. Kahit nung maliit pa yan, tumutulong na yan sa tatay niya sa pag-aayos ng mga lambat. Kuwento ni Aling Sally. Kaya nga po malakas ang loob niya na magtrabaho dito kasi alam niya kailangan namin ng suporta. Nakikita ko naman yon, Sally. Napakabuting bata nitong si Marlene. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa taas. Saad ni Norming habang nakatingin kay Marlene na kasalukuyang sinusubuan ng kanyang bunsong kapatid. Sa gitna ng kainan, napansin naman ni Norming na may isang bakanting upuan pa sa dulo ng mesa. Marlene, nasa na ba yung tatay mo? Sabi mo hahabol siya. Opo ma'am, kakatawag lang po niya kanina.
Nasa kanto na raw po siya. Naglalakad na lang po papunta dito kasi nahirapan daw siyang makasakay ng tricycle galing sa terminal. Sagot ni Marlene habang nakatingin sa kanyang cellphone. Malapit na po yun, baka nasa gate na po. Sige, hintayin ka siya. Gusto ko siyang pasalamatan sa pagpapalaki sa'yo ng maayos. Saad ni Norming. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na katok sa gate. Ayun na si tatay! Sigaw ni Totoy at agad na tumakbo palabas para pagbuksan ng kanilang tatay. Sumunod din si Marlene para tulungan ng tatay niya sa mga dalang gamit. Naiwan sa loob sina Norming tsaka Aling Sally. Naku ma, medyo mahiyain po ang asawa ko pero napakabait po noon. Sigurado ako matutuwa kayo sa kanya. Panigurado ni Sally. Habang naghihintay, uminom na muna ng tubig si Norming. Pinapakalma niya ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang kinakabahan siya. Marahil ay dahil matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa ibang lalaki simula nung mawala ang asawa niya. Narinig na niya ang mga yabag ng paa sa pasilyo. Narinig din yung boses ni Marlene na nagkukwento sa kanyang tatay. Tay, pasok po kayo. Ang ganda po sa loob, diba? Mabait po si ma'am. Huwag po kayong matakot. Oo anak, nakakahiya naman baka makaabala tayo dito sa amo mo. Sagot ng isang boses na parang pamilyar sa pandinig ni Norming pero hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Pagpasok sa dining room, unang pumasok si Marlene na may dalang mga bayong. Sumunod sa kanya ang isang lalaki na may katamtamang tangkad. Nakasuot ng malinis na polo shirt, tsaka may mga kamay na halatang sanay sa mabigat na trabaho. May mga puting buhok na rin ito sa gilid ng kanyang ulo, pero ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Ma'am, eto na po ang tatay ko. Si Tatay Gregory po. Pakilala ni Marlene ng may pagmamalaki. Dahan-dahan tumayo si Norming mula sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang duster tsaka humarap sa lalaki. Magandang hapon sa iyo, Gregory. Salamat sa pagpunta. Hindi na natapos si Norming ang kanyang sasabihin. Pagkakita niya sa mukha ni Gregory, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Yung basong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay tsaka nabasag sa sahig. Pero hindi niya ito narinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng tatay ni Marlene. Nanlaki ang mga mata ni Norming. Ang kanyang hininga ay biglang naghabol. Tsaka ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi pwede. Bulong niya sa isang boses na halos hindi marinig. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Marlene na agad na lumapit sa matanda dahil sa pag-aalala. Ma'am Norming, namumutla po kayo. Sa kabilang banda, si Gregory naman ay nakatayo lamang sa may pinto. Nakatingin din siya kay Norming, pero ang kanyang tingin ay puno ng paggalito. Magandang hapon po ma'am, pasensya na po kung nagulat ko kayo, saad ni Gregory. Baka sa kanyang mukha na wala siyang ideya kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng matanda sa kanya. Ikaw? Saad ni Norming habang nanginginig ang kanyang hintuturo na nakaturo kay Gregory. Ikaw? Bakit? Paano? Tay, kilala niyo po ba si ma'am? Tanong ni Marlene sa kanyang tatay. Umiling si Gregory nang may nahihiyang ngiti. Ay hindi anak eh. Ngayon ko lang nakita yung amo mo. Baka may kamukha lang ako. Ma'am, pasensya na po kung may naaalala kayo sa akin. Hindi naman makapagsalita si Norming. Kahit na matanda na to, tsaka may mga peklat na sa mukha. Yung hugis sa mga mata, yung korba ng labi, tsaka ang boses nito ay hindi-hindi niya malilimutan. Ma'am, maupo muna kayo, mukhang nahihilo kayo. Saad ni Sally na inalalayan din ng matanda. Hindi ako nahihilo. Saad ni Norming habang pilit na humahakbang palapit kay Gregory. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at saka hinawakan ng pisngi ng lalaki. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos ang balat ni Gregory. William, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Norming. Napaatras naman ng konti si Gregory.
na halatang nailing or nailang sa ginawa ng matanda. Ma'am, baka po nagkakamali lang kayo. Ngiti ni Gregory sa kanya. Imposible. Saad ni Norming. Pwede ko bang malaman kung anong kwento mo sa buhay? Kung saan ka lumaki? Kung sinong nagpalaki sa'yo? Gusto ko lang kumpirmahin yung nasa utak ko. Kung talagang mali lang ba ako sa naisip ko o ano. Huminga ng malalim si Gregory bago niya pinagmasdan ang pamilya niya. Tsaka lumingon ulit sa matandang naghihintay ng isasagot. Pasensya na po. Wala po ako masyadong naaalala sa nakaraan ko. Ang alam ko lang po, napulot po ako sa dagat ng mga mangingisda noon. Sabi nila, may amnesia na raw po ako kaya Gregory na lang po ang pinangalan sa akin ng mga nakapulot sa akin. Nang marinig ang salitang amnesia tsaka napulot sa dagat, ay mas lalong humagulgol si Norming. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Tay, totoo po ba yun? Tanong naman ni Marlene na nagsisimula na ring malito tsaka kabahan sa nangyayari. Anak, totoo ang sinabi ko na wala akong maalala bago yung baha noon. Yung alam ko lang, nagising ako sa ospital tsaka sinabi nilang napadpad ako sa dalampasigan pagkatapos ng isang malaking bagyo tsaka flash flood sa kabilang bayan. Paliwanag ni Gregory. Natahimik ang buong kwarto tsaka tanging ang mahinang hikbe ni Normie ang maririnig habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa braso ni Gregory. Ma'am, ano pong naiisip ninyo? Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Marlene na dahan-dahan namang lumapit sa tatay niya tsaka sa matanda. Gregory. Hindi. Hindi kasi Gregory. Saad ni Normie sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Tumingala siya sa lalaki tsaka pinilit na hinanap sa mga mata nito. Yung batang lalaki na may dalang saranggola sa picture na pinunit niya noong nakaraang araw. Gregory. William. Yun ang pangalan mo. Ikaw ang anak ko. Anak? Ulit ni Gregory. Ma'am, pasensya na po pero baka nagkakamali lang po talaga kayo. Gaya nga po ng sabi ko, taga-isla po ako tsaka doon na po ako lumaki simula nang mapadpad ako doon pagkatapos ng baha. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung mga mata na yan, yung peklat na yan sa kilay mo, nakuha mo yan ang mahulog ka sa bisikleta nung 6 na taon ka pala. Sabi pa ni Norming. Tsaka ang boses mo, kahit tumanda ka na, hindi ko makakalimutan ang boses ng anak ko. Napahawak si Gregory sa kanyang kilay, sa mismong peklat na sinasabi ng matanda. Yung peklat na to, sabi ng mga nakapulot sa akin, nakuha ko raw to nung tumama ang ulo ko sa malaking bato habang tinatangay ako ng agos. Dahil tinangay ka ng flash flood nung araw na yon sa ilog. Dagdag pa ni Normie. Iniwan ko kayo ng tatay mo para lang sa trabaho ko. Nakita ko kayong tinangay ng tubig. Akala ko patay na kayong dalawa. Akala ko kinuha na kayo ng dagat. Napahawak si Gregory sa kanyang ulo, tsaka para bang may kung anong pilit na bumabalik sa kanyang isipan na matagal nang nakabaon. Flash flood. Ilog. May narinig akong sumigaw ng pangalan ko. Pero malabo na sa lahat. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Marlene habang inaalalayan niya ang tatay niya na parang nawawala ng balanse. Totoo po ba ang sinabi ni ma'am? Kayo po ba yung anak niyang nawawala? Hindi ko alam, Marlene. Hindi ko talaga alam. Sagot ni Gregory. Tumingin siya kay Selly na nakatayo lamang sa tabi na para bang naghihintay din ng sagot. Selly, alam mo namang wala akong maaalala sa nakaraan ko bago tayo nagkakilala, diba? Yung sabi lang sa akin ng mga mangingisda. Natagpuan nila akong nakakapit sa isang perasong kahoy sa gitna ng dagat. Pagkatapos ay malaking bagyo. Oo, yun din ang kwento mo sa akin nung nagpakasal tayo, sagot ni Selly.
Lumapit siya kay Norming tsaka humawak sa balikat nito. Ma'am, sigurado po ba kayo? Napakalaking bagay po nito kung sakali. Siguradong sigurado ako, Sally. Yung isang ina, hindi makakalimot sa mukha ng kanyang anak kahit lumipas pa ang 100 taon. Saad ni Norming. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto niya sa itaas. Kahit na hirap siyang maglakad dahil sa kanyang edad. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tawag ni Marlene. Maya-maya ay bumaba si Norming na may dalang isang maliit na kahon. Binuksan niya to tsaka inilabas ang peraso ng pictures na pinunit niya noon at inilagay niya to sa mesa sa tapat ni Gregory. Tingnan mo ang litratong to, William o Gregory. Tingnan mo ang batang to. Saad ni Norming habang tinuturo ang batang lalaki sa pictures. Tinitigan ni Gregory ang pictures at doon ay unti-unti ngang nanginig ang mga kamay niya. Ang batang nasa pictures ay kumukhang kamukha ng anak niyang si Totoy noong mas bata pa to. Tsaka ang lalaking katabi ng bata sa picture, kamukhang kamukha niya rin. Ang lalaking to, sino siya? Tanong ni Gregory. Si Hubert yan. Siyang tatay mo. Ang asawa ko. Sagot ni Norming habang patuloy ang pag-agos ng luha. Siyang kasama mo nung araw na yon. Hindi siya nakaligtas. Nahanap ang katawan niya pagkatapos ng 3 araw pero ikaw, hinalughog namin ang buong ilog hanggang sa bukana ng dagat pero hindi ka nahanap. Ilang beses pa silang natahimik bago bumalik sa alaala ni Gregory ang alaala niya sa malaking agos ng tubig. Malakas na buhos ng ulan, tsaka ang boses ng babaeng tumatawag sa pangalan niya habang papalayo tsaka tinatangay niya sa agos ng ilog. Ma, bulong ni Gregory. William, anak ko, sigaw ni Norming bago niya niyakap ng mahigpit ang lalaki. Humagulgol silang dalawa bago sila nagyakap. Si Marlene naman ay napaupo sa silya at hindi na makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang matandang babae na kanyang pinagsisilbihan na akala ng lahat ay masamang ugali, lola niya pala. Ibig sabihin, apo niyo po ako? Tanong ni Marlene habang tumutulo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Humarap sa kanya si Norming habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Gregory. Oo, Marlene. Apo kita. Kaya pala gano'n na lang ang gaan ng loob ko sa'yo kahit itinaboy kita. Yung dugo mo, yung dugo ko. Iisa. Lumapit si Marlene tsaka niyakap silang dalawa. Yung pamilya ni Marlene, si Sally tsaka ang mga bata ay sumama na rin sa yakap. Hindi ako makapaniwala, Nay. Saad ni Gregory habang pinapahid ang kanyang luha. Akala ko talaga wala na akong pinagmulan. Kaya pala tuwing nakakakita ako ng malaking ilog, palaging kumikibot ang puso ko sa takot. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kasi iniwan ko kayo noon. Paghingi ng paumanhin ni Norming. Wala po yun, Nay. Ang mahalagay nahanap niyo na ako. Nahanap na natin ang isa't isa. Sagot ni Gregory. Humarap si Norming kay Marlene. Marlene, salamat. Salamat kasi hindi ka sumuko sa akin. Kung umalis ka nung pinalayas kita, hindi sana mangyayari to. Ikaw ang naging tulay para mabuong muli ang buhay ko. Wala po yun, La. Nakangiting sagot ni Marlene. Nang gabing yon, walang sino mang natulog ng maaga. Nagkwento si Gregory tungkol sa kanyang buhay sa probinsya. Kung paano siyang nagsumika para sa kanyang pamilya, tsaka kung paano siya naging masaya sa piling ni Sally. Si Norming naman ay hindi mapatid ang tingin sa kanyang anak na para bang natatakot pa rin siya na baka sa isang iglap ay bigla itong maglahong muli. Ito na ang pinakamasayang birthday ko, Marlene. Bulong ni Norming habang nakasandal sa balikat ng kanyang apo. At simula po ngayon, magiging ganito na kasaya, La. Wala na pong aalis sa amin. Wala na pong mag-iisa sa atin. Sagot ni Marlene. Naging mabilis ang mga sumunod na araw sa mansyon.
Yung balita tungkol sa pagbabalik ng nawawalang anak ni Ma'am Norming ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang mga kapitbahay na dating umiiwas sa malaking gate, ngayon ay napapahinto na lamang para tingnan ng mga bukas sa bintana, tsaka marinig yung tawanan na nanggagaling sa loob. Lola, tignan niyo po yung bagong kortina na binili namin ni Nanay sa bayan. Bagay po siguro to dito sa sala, no? Tanong ni Marlene habang pinapakita ang telang may kulay dilaw tsaka puti. Bagay nga, apo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit anong piliin ninyo ni Selly, magugustuhan ko. Basta wag lang yung madilim na kulay gaya ng dati. Nakangiting sagot ni Normie. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba. Pero ngayon ay hindi na siya mag-isa. Sa kanyang kandungan ay nakasandal ang kanyang bunsong apo na mahimbing na natutulog. Marlene, tulungan mo na nga ako dito sa kusina. Magluluto tayo ng lechong manok para sa hapunan. Sigaw ni Selly mula sa malayo. Opo, Nay, papunta na. Sagot naman ni Marlene. Hinalikan sa pisngi ang kanyang lola. Lola, dyan muna kayo ha. Tutulungan ko lang si Nanay. Pinanood ni Normie ang pagtakbo ni Marlene patungo sa kusina. Hindi pa rin siya makapaniwala sa swerteng dumating sa kanya. Pagkatapos ng ilang dekada ng pagdurusa, tsaka paninisi sa sarili, sa wakas ay nahanap niya ang kapayapaan sa puso niya. Nay, maayos na po yung mga rosas sa labas. Nilinis ko na rin po yung mga damo sa paligid ng fountain. Balang araw gagana ulit ang tubig doon para masarap pakinggan habang nagpapahinga kayo. Saad ni Gregory habang pinapahid ang kaniyang pawis. Salamat, William. Sobrang sarap sa pakiramdam na makita kang naglalakad dito sa loob ng bahay natin. Akala ko talaga habang buhay na lang ako mag-iisa dito hanggang sa mamatay ako. Sagot ni Normie. Naupo si Gregory sa tabi ng nanay niya. Nay, huwag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga magkakasama na tayo ngayon. Kahit na wala na akong maalala sa pagkabata ko, nararamdaman ko naman sa puso ko na ito talagang pinanggalingan ko. Anak, patawarin mo ako kung hindi ko kayo naligtas noon. Muling sambit ni Normie. Nay, tapos na po tayo dyan. Yung baha, aksidente lang yon. Wala namang may kasalanan doon. Ang mahalaga, binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na mabuo ulit. Tingnan niya si Marlene. Sobrang buting bata. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon mangingisda pa rin ako sa malayo, tsaka kayo naman nagmumukmuk dito. Saad ni Gregory, habang inahawakan ang kamay ng nanay niya. Kinahapunan ay nagtipon-tipon ng buong pamilya sa garden. Nagpagawa si Gregory ng isang mahabang lamesa sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nagluto naman si Selly tsaka Marlene ng sobrang daming pagkain. Para sa bagong simula nating lahat, saad ni Marlene habang tinataas ang kanyang baso ng juice. Para sa pamilya, sabay-sabay naman ang sagot ng lahat. Habang kumakain sila, napansin ni Marlene ang isang lumang album na nakapatong sa lamesa. Ito ang album na dating pinulit ni Normie pero ngayon ay maayos ng muli. Pinagtulong-tulungan ni na Marlene tsaka Gregory na idikit ang mga peraso gamit ang tape. Kahit may mga guhit na rin ng mga pictures, kitang-kita na ulit ang mga mukha ni na Hubert, Normie tsaka ng batang Gregory. Lola, ito po, buo na po ulit ang pamilya sa picture, gaya ng pamilya natin ngayon. Saad ni Marlene habang iniaabot ang album kay Normie. Hinaplos ni Normie ang mukha ng kanyang asawang si Hubert sa larawan. Hubert, kung nasan ka man ngayon, alam kong nakikita mo kami. Masaya na kami. Nahanap ko yung anak natin. Tsaka may mga apo na tayo na sobrang bait tsaka sobrang sipag. Naging masaya tsaka punong-puno ng buhay ang mansyon nang dahil sa presensya nila. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na rin si Gregory tsaka Selly na dito na rin manirahan para alagaan ng matanda. Ang mga kapatid ni Marlene ay nag-aral na sa malapit na eskwelahan sa bayan. Tsaka si Marlene naman ay patuloy na nag-aasikaso sa kanilang negosyo sa tulong ng mga ari-arian ni Normie. Gabi na noon, habang naglalakad si Marlene sa pasilyo, narinig niya ang mahinang himig mula sa kwarto ni Normie.
Sumilip siya tsaka nakita ang kanyang lola na kinakantahan ng kanyang bunsong kapatid para patulugin. Marlene, bakit gising ka pa? Tanong ni Gregory na nakasalubong niya sa hagdanan. Wala po, tay. Tinignan ko lang si Lola. Ang saya-saya niyo pong tingnan ngayon, ano? Sagot ni Marlene. Dahil sa'yo yan, anak. Kung hindi ka naging matapang noong unang araw, baka hanggang ngayon malungkot pa rin ang lahat. Sad ni Gregory habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Marlene. Hindi lang po ako, tay. Lahat po tayo, may papel dito. Itinadhana po talaga na magkita-kita tayo dito. Nakangiting sagot ni Marlene. Niyakap ni Marlene ang tatay niya. Hanggang sa nagdesisyon si Marlene na magpunta sa balkonahe. Habang nakatingin si Marlene sa mga bituin, alam niyang marami pa silang pagdadaanan na pagsubok. Pero hindi na siya natatakot ngayon dahil alam niya na ang pinagmulan niya. Tsaka alam niya sa sarili niya na hindi na muling mag-iisa ang lola niya. Ang sabi nila, kahit na gaano pa kahirap ang buhay, kung kasama mo naman ang mga kasama mo sa buhay, magiging masaya rin ang lahat. Hindi naman ang material na bagay ang nagpapasaya sa buhay ng isang tao. Alam mo ba kung ano? Presensya. At nang dahil sa presensya ng pamilya ni Marlene sa bahay ni Norming, naging maaliwalas ang mansyong dati na ring kinatakutan ng iba. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Marlene. Mga ka-Ate Jane, napaka-heartwarming na naging story natin ngayong gabi, ano? After so many years na akala ni Norming ay wala na, naghihintay na lang siya na matapos ang buhay niya sa mundo, hindi niya akalain na muli pa palang matatagpuan ang kanyang anak. At dahil nga doon dito sa batang si Marlene, ay nagkitang-kita silang muli. What an ending. Lakas maka-MMK, ano? Ngayon ay lakas maka-Ate Jane. Anyway, salamat sa pagsama ninyo sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. At kung may comment kayo or kung ano man ang naging reaction ninyo sa story natin, paki-comment naman sa ibaba. At magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating mga video. Thank you so much and God bless everyone. Until next time. Bye!